Breaking news mga kabayan, kumakalat ang usap-usapan ngayon na may nilulutong pag-aaklas sa loob mismo ng Senado na ituturo ang pangalan ni Senator Alan Peter Cayetano at Senator JV Ejercito habang bigla namang nagbitiw si Senator Ping Lacson na siyang kahalili ni Senate President Tito Soto. Ang tanong, magtatagumpay ba ang planong patalsikin at palitan ang kasalukuyang liderato? Sa gitna ng nagbabagang isyong ito, isang pangalan ang biglang naging sentro ng atensyon. Isang figura na matagal nang kilala sa kanyang matatalim na pananalita, si Senador Alan Peter Cayetano. Ang apoy ay lalo pang lumaki nang mismong ang kanyang mga taga-suporta. Sa isang live discussion na nasaksihan at napanood ng libo-libo, ang buong tapang na nagtulak sa kanya na kumilos. Ang kanilang panawagan ay hindi na isang pakiusap, kundi isang direktang utos, isang salamin ng lumalang pagkainip ng bayan. Please, sabi ng isang komento na binasa mismo ni Cayetano, kausapin mo ang kapatid mo, ang Villar siblings, si Ejercito at Zubiri, magpalit na. Isang direktang hudyat na ang pasensya ng marami ay tila malapit ng maubos. Ang mga pangalang binanggit, Villar, Ejercito, Zubiri, ay hindi basta-basta. Sila ay mga bigating haligi sa politika at ang kanilang pagsasama-sama ay nangangahulugan ng isang napakalakas na puwersa. Para sa mga tagasunod na ito, ang pamumuno ni Senate President Tito Soto ay hindi na makatarungan. Ang pagbabago ay hindi na isang simpleng opsyon, kundi isang tiyak na pangangailangan. Ang hamon ay malinaw na binitawan at lahat ng mata ng politika ay biglang napako kay Cayetano. Siya na ba ang magiging susi sa pagbubukas ng isang panibagong, mas magulong kabanata sa kasaysayan ng Senado? At habang ang ingay ay unti-unting lumalakas, isang boses ang nangibabaw mula mismo sa kampo ni Cayetano sa kanyang sariling live broadcast, kung saan ang misteryo ay hindi nabawasan, bagkus ay lalo pang lumalim. Dito, sa harap ng kanyang mga manunood, inamin niya ang isang tagpo na para sa marami ay isang kumpirmasyon sa mga umiikot na balita, isang patunay na may apoy sa likod ng makapal na usok. Sinabi at inamin nitong kakwentuhan niya nung mga nakaraan lang si Senator JV, isang pahayag na nagpatindig sa balahibo ng mga nakikinig at nagkukumpirma sa mga espekulasyon. Isang tila simpleng pagkikita sa Green Hills, isang kaswal na pagkakape, ngunit sa masalimuot na mundo ng politika, walang simpleng chismis at walang pagkikitang walang ibig sabihin o kahulugan. Mabilis niyang idinugtong na hindi ang liderato ng Senado ang kanilang pinag-usapan. Sa halip, ang kanilang focus daw ay ang direction and future ng bansa. Isang pahayag na sa unang dinig ay tila isang pagpapakalma. Ngunit para sa mga matagal nang nagmamasid sa galaw ng politika, ito ay isang klasikong non-denial-denial. Isang pag-amin na may mga nangyayaring seryosong pag-uusap sa likod ng mga kamera. Ano nga ba ang ibig sabihin ng direksyon at kinabukasan sa lengguwahe ng mga politiko? Ito ba ay isang kodigo para sa isang malawakang pagbabago sa kapangyarihan? Ang tanong ay naiwang nakabitin at ang katahimikan ni Cayetano matapos ang pahayag na iyon ay mas maingay pa kaysa sa kanyang mga salita. Ngunit mula sa usaping politikal, biglang lumiko ang diskurso ni Cayetano. Inilahad niya ang isang mas malawak, mas madilim at mas nakababahalang larawan ng Pilipinas. Ang mga salita niya ay naging isang malaking salamin, kung saan nakita ng lahat ang tunay na kalagayan ng bansa, mula sa kanyang personal na karanasan ng pagbisita sa dalawang magkahiwalay na burol sa iisang gabi, hanggang sa kanyang paglalarawan sa sinapit ng mga biktima ng sakuna sa Masbate, Samar at Cebu. Si Lani, every time makikita yung picture na walang matulugan tapos plastic, talagang parang pinipigilan niya yung luha kasi she can't imagine in this modern day. Pinipigilan daw ni Lani ang pagtulo ng kanyang luha. Dito, ang issue ay biglang lumaki. Hindi na lamang ito tungkol sa kung sino ang uupong Senate President. Ito ay tungkol sa isang bayang sabay-sabay na sinasalantan ng bagyo, winawasak ng lindol at tila nilulunod ng isang sistemang hindi na gumagana para sa mga ordinaryong mamamayan. At habang inilalahad niya ang lahat ng ito, isang salita ang namutawi sa kanyang bibig, isang salitang magiging sentro ng kanyang buong mensahe, ang turning point. Alam mo, nabigkas ko yung word na turning point. Sabi niya, at sa puntong iyon, naramdaman ng lahat ng nakikinig ang bigat at lalim ng kanyang mga salita. Inilarawan niya ang isang bansang tila nababalot ng galit, takot at matinding kalituhan.
Isang takot na may iba't ibang mukha. Takot na baka sa huli walang mangyari at mananatili ang lahat sa dati. Takot na baka ang mga tulay at gusaling itinayo mula sa buwis ng bayan ay bigla na lang gumuho dahil sa substandard na materyales. Takot na hindi na kayang rumesponde ng gobyerno sa sunod-sunod na krisis. At sa likod ng lahat ng ito, mayroon pang isang mas malalim na takot. Ang takot sa politikal na instability, ang hidwaan sa pagitan ng mga pro-Marcos at pro-Sara at ang mas nakakakilabot na bulungan tungkol sa posibleng paggalaw ng militar. Sa gitna ng laganap na takot at pagnanasa para sa pagbabago, isinilang ang isang mas radikal na ideya. May mga tao, pag-amin ni Cayetano, na gustong magrevolusyon, gusto ng malaking pagbabago. Isang sentimientong mapanganib, ngunit isang sentimientong bunga ng desperasyon. Ang panawagan ni Cayetano ay para sa isang revival, isang espiritual at moral na pagbabago, hindi isang madugong revolusyon sa lansangan. Kung ang bansa nga ay nasa isang turning point, ano ang tunay na dahilan? Ang sagot ay malinaw at brutal, isang sakit na matagal nang dinaramdam ng bayan, ang talamak at walang katapusang korupsyon. Ayon sa kanya, ang mga nabubunyag na anomalya sa iba't ibang ahensya, sa DPWH, sa BIR, sa DOH, ay simula pa lamang, tip pa lamang ng isang napakalaking iceberg. Kulang pa yung istorya, mariin niyang sabi, na para bang may nalalaman siyang mas malalaking sikreto. Ang pagnanakaw, pandaraya at pagsisinungaling, anya, ay tila nakaugat na ng malalim sa ating kultura. Sa puntong ito, inihalin tulad niya ang sakit ng bayan sa isang malubhang karamdaman, ang tuberculosis. Isang sakit na kung hindi tatapusin ang buong kurso ng gamutan, tiyak na babalik, mas malala, mas matindi, at mas mahirap ng puksain. Hindi natin tinatapos ang gamot. Wika niya, isang matalinghagang sampal sa mga nakaraang administrasyon at mga nabigong kampanya laban sa korupsyon. Hindi natin pinupuksa, hindi lang yung korupsyon, pero yung root nun, yung values ng greed, stealing, cheating, and lying. Tindig nito, ang mga sunod-sunod na paglalantad bang ito ay sapat na para maging hudyat ng tunay na pagbabago? Ito na ba ang turning point na matagal nang hinihintay ng Pilipinas? Ngunit habang ang usapin ng pagbabago ay nagiging sentro ng talakayan, isa-isang lumabas ang mga anino ng nakaraan, mga kalansay na pilit ibinabaon sa baul ng ibang mga politiko na para bang isang paalala na sa politika, walang sino man ang tunay na malinis. Tila ba ang bawat isa ay may bitbit na sariling mabigat na bagahe ng kontrobersya. Unang sumabog ang issue laban kay Senator Panfilo Ping Lacson, isang politikong matagal nang binitbit ang bandera ng pagiging anti-korupsyon. Isang larawan ang kumalat sa social media na nagpapakita sa kanya kasama ang mag-asawang Diskaya na nabanggit sa mga ulat kaugnay sa investigasyon sa mga flood control projects. Ang larawang ito ay nagdulot ng mga tanong at diskusyon sa publiko tungkol sa mga posibleng kaugnayan. Agad na ipinagtanggol ni Lacson ang kanyang sarili sa isang formal na pahayag. Kuha raw ang litrato noong panahon ng kampanya ng 2025 matapos siyang imbitahan sa isang political rally na kalaunay kanyang tinanggihan. Iyon daw ang una at huling beses niyang nakasama ang pamilya sa labas ng 4 na sulok ng pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Walang perang inalok at higit sa lahat, walang campaign contribution na tinanggap. Isang malinis at plansadong depensa. May ilang kritiko na nananatiling nagdududa at humihiling pa rin ng mas malinaw na paliwanag. Ang punto nila, hindi sapat ang mga pahayag na naibibigay ng ilang opisyal, lalo na't may mas mabigat na usapin na nakikita nilang mas mahalaga. Hindi na lang ito tungkol sa isang litrato o maliit na anomalya, kundi tungkol sa bagong gusali ng Senado, isang proyektong hindi pangkaraniwan dahil sa laki ng budget. Ang halaga, 35 bilyong piso. Para sa ilan, ito ay isang investment para sa institusyon ng Senado. Ngunit para sa iba, isang malaking tanong kung ito ba ang tamang prioridad sa kasalukuyang kalagayan ng bansa. Upang mailagay sa perspektibo, ang halagang ito ay katumbas ng pagtatayo ng libu-libong silid-aralan, maaaring magpondo ng daan-daang ospital o magbigay ng ayuda sa milyon-milyong Pilipino. Dahil dito, may mga ulat na lumalabas na nagsasabing si dating Senador Panfilo Lacson ay isa sa mga nagsulong ng proyektong ito. Ang kanyang papel ay naging paksa ng diskusyon, hindi bilang pagkondena, kundi bilang bahagi ng mas malawak na tanong.
paano dapat inuuna ng gobyerno ang paggastos ng pondo. Kaya naman, lumulutang ang mas malaking issue. Sa isang bansang regular na humaharap sa kalamidad, kung saan ang mga ospital ay kulang sa pasilidad at ang mga paaralan ay nananatiling siksikan, makatuwiran ba ang paggamit ng malaking pondo para sa bagong gusali ng Senado? O ito ba ay makikita bilang isang pangmatagalang pamumuhunan sa institusyon? Ayon sa mga kritiko, kinakailangan ng masusing pagsusuri at investigasyon upang masigurong transparent at tama ang paggamit ng pondo. Ngunit may mga naniniwala rin na ang proyekto ay maaaring magbigay ng modernong pasilidad na makakatulong sa mas mahusay na paggawa ng batas at sa serbisyo ng Senado sa publiko. Habang patuloy ang diskusyon, hindi lamang pangalan ni Lacson ang nadadala sa usapan. Bigla ring umangat sa eksena ang isang veteranong senador na kilala sa kanyang matalas na pananalita at husay sa debate, si dating Senate President Francis Chis Escudero. Ang kanyang pagkakadawit sa usapan ay nagbigay ng panibagong dimensyon sa kontrobersya. Ang balita ay tila isang kidlat na gumuhit sa madilim na kalangitan ng politika. Ito ay hindi na chismis, hindi na haka-haka. Ayon sa pahayag ni Commission on Elections Chairman George Garcia, si Escudero ay handang makipagtulungan sa investigasyon kaugnay sa mga ulat na siya ay tumanggap ng donasyon mula sa isang kontraktor para sa kampanya noong 2022. Kasama sa mga ulat ang mga pahayag mula kay Lawrence Lubiano ng Centerways Construction hinggil sa naturang donasyon. Ipinahayag ni Escudero na ang donasyon ay ginawa hiwalay sa kanyang negosyo. Ang donasyon daw ay mula sa kanya bilang isang pribadong individual at hindi bilang isang may-ari ng construction company na kumukuha ng kontrata mula sa gobyerno. Para sa batas, ang linya ay malinaw. Ang Omnibus Election Code ay direktang nagsasabi na ang pagtanggap ng donasyon mula sa isang individual o kumpanyang may kontrata sa gobyerno ay ilegal at tahasang ipinagbabawal. Dito na umusbong ang isang mas malalim at mas nakababahalang tanong na naglantad sa kabulukan ng sistema. Kung si Escudero na tumanggap lamang ng pera mula sa kontraktor ay nahaharap ngayon sa investigasyon at posibleng diskwalipikasyon, paano naman ang mga lehislador na sila mismo ang kontraktor? Mga pangalan tulad ni na Congressman Salcedo at Dong Gonzales ay biglang lumutang sa diskusyon. Sila na hindi na kailangang tumanggap ng donasyon dahil sila na mismo ang nasa sentro ng mga proyektong pinupunduhan ng gobyerno. Isang sistema kung saan ang gumagawa ng batas at ang nagpapatupad ng proyekto ay iisa. Isang malinaw at nakasusuklam na pagpapakita ng isang bulok na sistema kung saan ang linya sa pagitan ng serbisyo publiko at personal na interes ay tuluyan ng nabura at nawasak. Nagbigay ng opinyon ang ilang legal na eksperto na ang usapin ay maaaring mangailangan ng formal na investigasyon at posibleng legal na aksyon. Ang pagpapatawag daw sa kanya para sa isang investigasyon ay isang pag-aaksaya lamang ng panahon at pera ng bayan. Ngunit tila ang hustisya sa Pilipinas ay may sariling takbo. Takbo na mabagal at kung minsan ay mailap. Sa gitna ng lahat ng ito, sa gitna ng mga pag-aaklas sa Senado, sa gitna ng mga panawagan para sa isang turning point, at sa gitna ng sunod-sunod na revelasyon ng katiwalian, ang sigaw ng taumbayan ay lalong lumalakas. Ang galit at puot sa mga tiwaling opisyal ay nagsisimula ng umapaw na para bang isang rumaragasang baha na nagbabantang lunurin ang lahat ng mga nasa kapangyarihan. Isang matalim na paalala ang binitawan. Isang mensaheng dapat tandaan ng lahat ng nakaupo sa pwesto. Hindi kayo pwedeng makatakas pag mayroon kayong ginawang ilegal. Darating at darating ang panahon na pananagutan ninyo ang lahat ng inyong pagkakamali. You are not forever immune from accountability. Kahit na anong sip-sip nyo kung sino ang nasa kapangyarihan, darating at darating ang panahon ng paniningil ng taumbayan. Nanatiling bukas ang mga katanungan tungkol sa pananagutan at kung hanggang kailan magpapatuloy ang mga ulat ng mga aligasyon ng korupsyon sa bansa. At ang pinakamahalagang tanong sa lahat, sa gitna ng mga panawagan para sa pagbabago at sa harap ng mga nabubunyag na anomalya, ito na nga ba ang tunay na turning point para sa Pilipinas? O isa na namang huwad na pag-asa na sa huli ay mauuwi rin sa wala?